praise. Praise God. Nakikibati po ang inyong katabi. Nakikisabi, salamat sa biyaya ng Diyos. At napakaganda mo ngayon. At napakapogi mo. Amen. Let us declare Luke chapter 4, verses 18 up to 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the Anointed One. Amen? The miracle working God. Now, sa pagdedeclare po ninyo ng J1 culture, ikaw ay very confident, yun ay talaga nangyayari sa iyong buhay. Amen ba? Let us declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go! Amen. Praise God. Kamusta po kayo? Amen. Walang pakanapin sa Lord. Praise God. Ako ay medyo hindi sanay sa ganito. Parang ako yung call center sa SMA, Paging the driver of NCM 5571, please proceed to the parking area. Pwede, Pwede. Sino pong masaya kasi Mother's Day ngayon? Yeah. Pwede po ba tumayo ang mga mommies? Wala akong makikita lalakihan, nakatayo. Lahat ng mommy, please, tayo naman kayo. Ipakita nyo naman yung mga beauty. Lahat ng mommy. Si J. Dilling gusto lang maging mommy ata. Okay, Happy Mother's Day. Yan. Ayan. Tingnan nyo naman ang inyong mga mommies. Jenica! Di ba? Gaganda ng mga mommies natin. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Okay. Kaya mag-alala. Ito yung araw ninyo. Kaya lahat ng attention lahat ay nasa sa inyo. Amen? Okay. Let's start. Lahat po ng ina. Mother, ano man ang tawag mo? Mommy, Mamshis, Mudrokels. Hindi ko alam kung ano mga tawag niya sa inyong mami. Ina, inay, nanay, madam. Lahat po ng yan, lahat ng mother, unang-una, sila po ay regalo at biyaya po ng Diyos sa ating lahat. At wala namang may tatanggi. Kasi ang iyong mami, kamukha-kamukha mo. Amen ba? Na photocopy, ang itsura, ang lakad, ang pananamit, ang boses, ang ugali, nakopya. Walang may tatanggi yan ng iyong mother. At yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Amen ba? Kaya naman, sa oras kong ito, bilang pagse-celebrate ng Mother's Day, ang pag-uusapan po natin is how to bless your mother. Sabi ko sa inyo mga mami, hindi para sa inyo. Kaya pag-uusapan, papaano ba pagpalain ang isang ina? Sino pong mga anak na nandito? At asawa na nandito na gusto niyang mapagpala ang kanyang asawa at ang kanyang anak, ang kanyang ina? Mga anak, gusto ba niyo mapagpala ang inyong ina? Taas nga ang kamay ng mga anak na gusto ma-bless ang mother niya. Iyan? Okay. So, pag-uusapan natin, how to bless your mother. Okay? I have 5 things para malaman natin, paano ba natin mapapagpala ang isang mother. Una, you need to honor and respect her. Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. So, sinasabi ng Bible, igalang mo, i-honor mo ang iyong ama't ina. So, kasama doon si mother. At may dalawang blessing.
Ang blessing, at ito ay maaaring narinig na niyo before na inaituro ko about Mother's Day last year. Ang blessings ay hahaba ang iyong buhay at ma-enjoy mo ang iyong buhay by God's grace. At may sinabi din po sa Leviticus chapter 19 verse 3, each of you must respect your mother and father, and you must observe my Sabbath. I am the Lord your God. So, nakadugtong doon, and you must observe my Sabbath. Ibig sabihin, your mother church, your local church. So, kung inire-respect daw, we must respect your father and your mother, and you must observe the Sabbath. So, ibig sabihin, yung pag-respect mo din sa iyong mother, ganun din dapat yung pag-respect mo sa iyong mother church. Kaya sabi, I am the Lord your God. Kung mapapansin niyo po dito sa Exodus 20 and 12, verse 12 and Leviticus 19 verse 3, makikita natin doon yung command. Yung i-honor, yung i-respect. Anong ibig sabihin? Inutusan po tayong igalang ang ating mga magulang. Sabihin mo sa iyong katabi, utos pala yun. Again, katulad po natin, tayo masasabi natin that we are not perfect. Hindi tayo perfecto. Oo, maganda at pogi, pero hindi perfect. Amen ba? Ang ating pong mga magulang ay hindi rin perfect. Kahit ang ating mga ina, nanay, ano man tawag mo sa kanya, ay hindi rin perfect. Maraming bagay ang hindi rin kaagad nagkakaunawaan between you and your mother. Maging sa mag-asawa, may mga bagay na talagang somehow ay may pinagdidiskusyonan, pinagtatalunan, pagpapakita na hindi perfecto ang mother. Ganon din ang lahat. But still, nandoon pa din dapat ang pag-honor sa kanila dahil mother pa din natin sila. Ano mang ugali na meron ng iyong mother, ano mang katangian meron ng iyong ina, hindi pa rin dapat mawawala ang pag-respect at ang pag-honor sa iyong ina. Amen ba? Okay. Maaaring masasabi natin, ang aking ina, aking nanay, maaaring meron silang mga pagkukulang. Doon pa lamang makikita na natin ang imperfection ng mother eh. May mga pagkukulang yan eh. May mga mother na minsan ay absent sa presence. May mother na laging nagta-travel, umaalis for work. May maaaring masasabi natin ang ating ina ay may pagkukulang. Pagkukulang saan? Pagkukulang sa time, sa panahon, sa pansin, or pagkukulang sa pagpuprovide. Laging may kulang. But still, hindi inaalis ng Leviticus, hindi inaalis ng Exodus ang salitang honor and respect your mother. Kaya mga anak na nandito, I am expecting, ginagalang mo ang iyong ina. Amen ba? Mag-amen ang mga anak na ginagalang ang kanyang ina. Amen. Always remember this. Lagi niyo po ito tatandaan. Hindi pantay ang posisyon natin sa kanila dito sa lupa. Kahit anong galing na anak, kahit anong diskarte ng anak, hindi pa rin kayo magiging pantay ng iyong ina. Ina mo pa rin yan. Nakakalungkot kasi kapag may mga anak na sobrang ina-underestimate ang kanyang mother. Sa JA1 culture, hindi natin kultura na i-underestimate natin ang ating mga ina o ang ating mga magulang. Amen ba? Bakit? Kasi meron tayong pagkaunawa na at the first place, hindi pantay ang posisyon natin sa kanila dito sa lupa. Yes, sa langit, iba't iba na yan kung saan pantay-pantay na tayo. Pero as long as nandito ka sa lupa, pantay po, hindi pantay. Lagi at lagi mataas ang posisyon ng iyong ina kumpara sa iyo. Ano ba ang kailangan nating alalahanin? Mga anak, hindi natin kapatid ang ating ina. Tingnan mo ang iyong ina o katabi mo. Hindi natin sila kapatid. Oo, magkasing bata lang ang itsura ninyo kasi ang inyong mga mother young looking. Pero bukod sa hindi pantay ang posisyon, hindi kayo magkapatid. Anong ibig ko sabihin? Magulang natin sila. Hindi tayo magka-level. Amen ba? Amoy na amoy pa lang, magkaiba na. Ang ibang mother, amoy efficacent oil. Ang ibang mother, amoy Vicks. Ikaw, amoy aficionado, amoy Branch.
Iba't iba. Pero hindi kayo magkapatid. Amen ba? Hindi tayo magka-level. Ano pa ang things na kailangan natin consider bilang mga anak? Tayo ay nilikhang anak. Period. At sila ay nilikhang magulang mo. Kaya kahit anong mangyari, wala kang magagawa. Yan talaga ang iyong ina. Sabihin mo sa iyong ina, salamat po. Ikaw ang aking ina. Sinong masaya? Meron pa siyang mother ngayon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Nilikha ng Diyos ang iyong mother para sa iyo. People na binigyan ng Lord ng position doesn't need to earn your respect. You just give them respect because of the position that God gave them. Anong ibig sabihin? Hindi na po pinagtatrabahuhan ang pag-honor sa ina. Hindi na kailangan pang-effortan ang pag-honor sa ina. Position bilang ina is enough para igalang natin sila. Yung tayo bilang ina, sapat na. Hindi mo na kailangan pa maghintay na bigyan ka ng pera ng iyong ina para i-respect at i-honor mo. No. Hindi kailangan na masunod muna ang gusto mo bilang anak. Mama, gusto ko ng damit, gusto ko ng iPhone 17 Pro Max, gusto ko ng ganito, na kapag ibinigay sa kamo, i-respect. Hindi po ganon. Posisyon bilang mother ay enough na para maibigay mo ang respect and pag-honor sa kanila. Amen ba? Iwasan po ang pagsagot ng pabalang. Malimit may conversation ng anak sa magulang eh. Minsan, hindi natin nakikita na sasagot na pala ng mga anak ng papuntang pakanluran ng pasilangan. Ang mga sagutan ng anak. Anong ibig sabihin? Huwag sagutin ang iyong ina ng pabalang. Bakit? Mother mo yan, anak ka lang. Sabihin mo, mother, sa iyong anak na katabi. Sabihin mo sa kanya, pakinig mo yon. Position bilang mother is enough. Anong ibig ko sabihin? Huwag na huwag mong sisigawan ng iyong ina. Anak ka lang. Merong anak at kat mas malakas pa ang boses sa kanyang ina. You want more? Oh. Position bilang ina is enough para i-honor at i-respect mo siya. Anong ibig ko sabihin? Huwag pagsalitaan ng masasakit na salita ang iyong ina. Anak ka lang. Amen po ba? Ito pa. Sino nagmamahal sa kanyang mother? Nasa kamay. Okay. Iwasan mong mapahiya ang iyong ina. Huwag na huwag mong babastusin ang iyong ina. Amen ba? Huwag mong mamurahin, pagagalitan, lalo't higit sa harapan ng ibang tao. Ina mo yan eh. Bago ka dumating sa tayong ganyan, ang tindi na ng sakripisyong ginawa ng iyong mother, tapos dadating ang panahon kapag may sapat ka ng lakas, may sapat ka ng kakayanan, mumura-murahin mo lang ang iyong ina. So, sabihin mo sa iyo katabi, hindi bagay sa iyo. Huwag ipahiya ang mother sa harap ng kaklase. Kwentuhan ko lang. Aking ina naman, basta naman namin. Ang nanay ko naman, hindi nag-make up, kaya tumatanda. Yung mga ganung bagay, hindi na kinukwento sa kaklase. Bakit? Iingatan mo ang iyong ina na mapahiya. Kalamitan na ikinabababa ng magulang ay dahil sa anak. Kwentuhan pa lamang babang-baba na ang anak. Please, JA1 Youth, lagi mong luluwalhatiin ang Diyos sa buhay ng iyong ina. Anong ibig ko sabihin? I-uplift mo ang spirit ng iyong ina. Lagi mo siyang itataas sa biyaya ng Diyos. Amen ba? At kung ikaw naman ay may mga nagawang kasalanan sa iyong ina. Again ha, mga anak, I am talking to you. Lahat naman tayo anak eh. At kung ikaw naman ay may nagawang kasalanan sa iyong ina, humingi ka na kagad ng pera, ng tawad. Humingi ka agad ng tawad. Kapag nagkamali, ang labanan ay pabilis ang mag-say ng sorry. May mga anak mas mataas pa sa ina. Gusto pa ang ina lumuhod sa kanya. Ay, grabe yun. Hindi na ganon. Amen ba? Kasi naririnig natin ang Leviticus, naririnig natin ang Exodus that we need to honor and respect our parents.
Alam niyo ba, honor is the foundation of blessing your mother. Pundasyon pala yun. Kaya kung gusto mo na unang-una pa lamang na mapagpala na ang iyong ina, kailangan mo agad na maipakita sa kanya na blessing na may bibigay mo, igalang mo siya. Respetuhin mo siya. Yan ang number one na blessing para sa iyong mother. Number two, how to bless your mother. Do not forsake her teaching. Proverbs chapter 1 verse 8. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Yan. Maraming utos ang magulang, maraming sinasabi. Ang mga anak, marami na rin pinalampas ng utos at payo ng magulang. Amen ba? Yung iba walang salita, pero yung matanong isa, sige pastor, more. Parang nangungumbinsi yung isang inang yun, yung sige po. Damihan niyo pa, pastor. Ang dami ko na sinabi, pinalalampasan anak ko eh. Again ha, sabi ng Proverbs, listen. Anong ibig sabihin? Kinukuha ang attention mo. Kapag may sinasabi ang iyong ama na instruction, at ang sinabi ng iyong ina, huwag daw natin ipo-forsake. Huwag natin kalilitaw, huwag natin kalilimutan. Anong ibig sabihin dito? Magbigay ka ng time at attention kapag may sinasabi sa iyo ang iyong ina. Again, ang sinasabi ng mother, ikabubuti mo, kaya pakinggan mo. Magbigay ka ng time. At please, kapag naman may sinasabing mahalaga ang iyong ina, at ikay nagsa-cellphone, please, ibaba ang cellphone para maintindihan mo ang sinasabi ng iyong ina. Makinig o pakinggan ang mga kwento niya kahit paulit-ulit na. Sinong mga ina nung lagi pag nagkukwento, ay, wala ko ng boto, bakabe. Tapos sasabihin naman ng anak, iyang ka na naman mag-uumpisa ka na naman sa kinder. Yung kwento ng kinder hanggang paulit-ulit na naman. Kahit gano'n at may sinasabing payo doon sa kanyang karanasan, pakinggan mo pa rin. Amen ba? At kung maaari, magtanong ka pa sa kanya sa mga bagay na gusto mo pang matutunan sa kanya. May mga magulang talaga, lagi ang bilin at bilin, paulit-ulit lang naman Yun pa rin. Huwag magpapawis ha, huwag magpapagabi, huwag magpapagutom, huwag kang magbo-boyfriend agad ng agang-aga, mamaya ng gabi, alas 8. Okay, pahalagahan ang kanyang mga sinasabi at mga payo, mga anak. Are you there? Pahalagahan. Kung mahalaga ang iyong ina, pahalagahan mo ang sinasabi niya. Pinapayuhan ka dahil may mga naranasan siya na ayaw niyang maranasan mo ka. Kaya kapag ka sinasabi sa iyo mayroong diin at mayroong gigil na ang iyong ina, ibig sabihin mahal ka niya. Kasi ayaw niyang maulit yung mga karanasan niya na makita sa iyo. Ayaw niya yun. I am declaring lahat ng mga anak, ikaw ay maging masunurin sa kanya. Amen ba? Yung sinasabi, payo, utos, dahil ikay mabuting anak, susundin mo ang kanyang sinasabi. Are you there? Mga mothers, okay pa? Okay pa? More? Araw ninyo to. More. By God's grace, gumawa ka ng mabuti at tamang desisyon sa buhay. Isa ito sa pinakamalaking kasiyahan ng isang ina na mapabuti ang kanyang anak. Alam niyo ba ang mga mother, kapag nakikita niya ang kanyang anak na umaayos ang tayo, sumasaya ang puso ng kanyang anak, ang number one sumasaya, ina. Kaya kapag ang mga anak ay meron pagdedesisyong konting pagkakamali, halimbawa sa pagpili pa lamang ng boyfriend ng anak, kapag nasaktan yung kanyang anak, ang unang sasaktan dyan ay kanyang ina. Kaya nga ang bukang bibig ng iyong mother bakit hindi mo hanapin ang katulad ng iyong daddy? Bakit hindi mo hanapin katulad ng iyong papa? Mabait, pogi. Minsan, parang ganun Kaya minsan nasasaktan ng ini kasi merong maling desisyong nagawa ang anak. Kaya naman kapag nakikita ng magulang, lalo tigit ang mother, na tama ang desisyon at napapabuti ang anak, ang ina ang unang nagiging masaya. Amen ba? Ang pakikinig, ito ay form ng pag-ibig Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung mahalaga ang iyong ina, papahalagan mo sinasabi. I-respeto mo, i-honor mo. Ngayon naman,
Kung talagang mahal mo din ang iyong ina, pakikinggan mo siya. Mahal mo siya eh. Are you there? How to bless your mother. Number 3. Speak words of blessing and appreciation. Proverbs 31 verse 28. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Nakakatuwa. Nakakatuwa po sa isang anak na kapag lagi ang bukang bibig niya yung magagandang salita patungkol sa kanyang ina. Yung ba sinasabi ng anak, Ma, bagay sa iyong buhok mo, bumata ka ng 5 taon. Ang dating noon sa mother, ang sarap sa pakiramdam kasi na-appreciate. Pero kapag ang bukang bibig ng anak, ano ba naman yan? Lalo kang pumangit, lalo kang tumanda. Ayan eh, somehow may crushing of the spirit niya sa mother eh. Kaya matutunan natin na lagi natin i-appreciate, i-bless, speak words of blessings bilang anak para sa iyong ina. Deklarahan mo siya palagi ng magagandang salita. Are you there? Pahalagahan ang kanyang mga ginagawa sakripisyo para sa pamilya. Hindi natin kita ang mga ginagawa sakripisyo ng mga yan. Sino dito mga mother? Wala ng 6 hours or 8 hours ang iyong tulog dahil sa daming ginagawa sa bahay. Sabi ng mga specialist, sapat na oras na tulog ay 8 hours. May mga mother, mag-i-stop lang ng konti, gigising na ulit, back to work. Kulang na kulang. Kaya sa mga anak, pahalagahan po natin ang ginagawa sakripisyo ng ina para sa pamilya. Alalahanin ko ang nagiging hirap, hindi madali maging ina. Kita ko sa asawa ko eh. Hindi ako ina, pero kita ko sa kanya eh. Papadede, papaliguan ng anak. Yung anak nabibihisa, namimili pa ng damit, iba na ng plancha. Ang daming ginagawa ng ina. Kaya lagi po nating alalahanin ang nagiging hirap at pagod na ginagawa niya. Tuwing kailan? Araw-araw. Akala nyo ba yung maghapon ay inam na sa ina? Hindi. Gabi na ay iisipin pa niya na susuotin mo bukas. Nakapagsangag na, nakapagluto na, ang iisipin niya, ano kaya ang kakaining almusal ng aking mga anak bukas? Magkano kaya ang babaonin bukas? Ang daming inaalala. Alam nyo ba, araw-araw yun. Sabihin mo sa iyong katabi, pakinig mo yun. Ano pa? Ipag-pray siya at maging pagpapala ka sa kanya. Pag-pray, speak words of blessing. Alam mo ba, pag-pray, napakatinding kayamanan niya na matatanggap ng iyong ina. Yung may pag-pray mo siya palagi sa Panginoon. Sino dito mga anak lagi niya pinag-pray ang kanyang ina? Lord, sana bigyan ako ng maraming pira. Lord, I pray ang aking mother, ibili ako ng magandang damit in Jesus' name. Yun ang prayer. No, ipag-pray mo na mahaba ang buhay. Ipag-pray mo na ang itsura niya, paganda ng paganda, paseksi ng paseksi, maraming connections, marami ang matutuwa, at hindi siya kagagalitan ng marami. Ilagi mo siya ipag-pray. Speak blessings to your mother. Ang maging mabuting anak, at bilang born again na anak, ay nagbibigay ito ng kasiyahan sa isang ina. Kaya alam mo, ako'y magsasabi dito na I think 90% above, pataas na yan, papuntang perfection na kayo. Masasabi ko, masayang-masaya ang isang mother na umattend dito sa church kasi nakikita niya ang kanyang anak kasama niyang umaattend sa church. Masayang-masaya ang mga ina. Lalo na kapag ang kanyang anak ay nakikita nagse-serve na, nagla-live group na, kumakanta na, tumutugtog na, sumasayaw na na, Sabado, giving glory to the Lord. Pinawisan kami nung gabi. Masaya ang ina na makita ang anak na naglilingkod din sa Diyos. Kaya lagi niyo pag-pray ang inyong mga ina. Amen ba? Maging mabuting anak sa iyong mga ina. Ipakita ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong ina. Are you there? Sabihin ang salitang ano? Salamat. Speak words of appreciation. O may katabi kang ina, sabihin mo sa kanya, salamat po.
Alam mo, madaming kahulugan niya. Maraming mensahe ang salitang binitawan mong salamat. Oy, salamat lang ang sabi ko. Huwag palipre. Sabi, salamat saan po tayo mamaya. Salamat lang, dinagdagan nyo naman eh. Sabihin ang salamat sa lahat ng bagay na ginagawa pa, at gagawin pa. Lagi kang magpasalamat. Kung ang iyong ina ay may ginawa noong kabutihan sa iyo, lagi mong i-remind, ma, salamat ha, nung ako'y nakagraduate. Salamat po ha, nung ako'y tinulungan mo nung nagdaang taon. Then ngayon, in the present time, ma, salamat ha. Mother, salamat ha. Ginagabayan mo ako lagi. Then ipagpasalamat mo, ma, salamat ha. Kasi alam ko in the future, kasama pa rin kita. Lagi kang magpasalamat sa iyong ina. Are you there? May mga linyahan at funny moments din ng mga nanay. Sino gusto malaman ng mga nakakatawang eksena sa bahay ng isang ina? Kunti lang naman ito. Ito may base din sa akin na experience. May mga linyahan, mga salitaan, at may mga nakakatawang kilos ang isang ina eh. Halimbawa, ito yung isang ina na very caring. Dadating si anak, kumain ka na ba? Yan. Tapos kapag nakain na yung anak, sasabihin, ay, titiran mo mga kapatid mo, hindi pa sila kumakain. Sinong mother ang ganang? Oh. Diba? Kumain ka na. Kunti lang. Pakakainin tapos sasabihin, tira mo yung mga anak. Ng yung mga kapatid, I mean. Oh. I know and I do believe makaka-relate ka dito. Kapag nagsesermon ang iyong ina, sino kayang ina ito? Yung ang iyong mother ay nagsesermon, ang ginagawa niya, inuungkat ang kanyang nakaraan nung siya'y bata pa. Ay nagwawalis yun. Ay, nung mga panahon namin, walang ganyan. Samantalang sa mga nagkakain, tutulog yung samantalang ako. Oh, inungkat na. Kami kumakain sa daon ng saging, samantalang kayo ay pa-jolly, kapag nagsesermon, inuukat ang mula pagkabata. Kaninong nanay yan? Kapag ka ang iyong ina ay may tatawaging isang anak, iisang tatawagin, ay lahat ng pangalan ng anak ay nabanggit na niya eh. Halimbawa, tatawagin si Princess. Halimbawa, si Princess ang tatawagin. Ate! Vincent! Adrian! Ay! Jomar! Pati si Jomar natawag na. Ay, si Princess lang ang tatawagin. Sinong nanay yun? Lahat na ng anak tinawag, iisa lang naman ang hinahanap. Oh, kanino kayang nanay ito? Ang nanay mo na mahilig mag-countdown. Isa. Dalawa. Aba, isa. Bakit ginabalik sa isa? Hindi matapos ang binibilang hanggang tatlo lang yun eh. Yun eh, galit na. Isa. Aba. Isa. Dalawa. Isa. Yun. Bumalik na naman sa isa. Kaninong nanay yun? Iya yun. Aba. Oh, ito pa. You want more? Kapag ang isang ina ay kinukulit ng isang makulit na anak, sino kayang anak tong makulit na ito? Kapag kinukulit ng isang anak, ito ang response ng ina, naku, tigil-tigilan mo ko dyan, kakasalpon mo yan. Kaninong anak at kaninong ina kaya iyo? Kakasalpon mo yan. Oh, sino dito, mga anak, magpapatunay na ang iyong inay masipag? Oh, ito yon. Ang iyong inay, hanap ng walis o anumang gamit ay nasa kanya pala. Nakiipit ang daspan. Nasaan ang daspan? Ay, nasa kilikili naman ang daspan. O sino dito makaka-relate? Ang iyong mother medyo nasa age ng mga 50 plus, naghahanap ng salamin sa mata?
Ay, nasa ulo lang naman eh. Ako'y liyo na. Ako'y liyo na. Nasa ng salamin. Ay, teka, nasa buho mo. Okay. Kaninong nanay yun? Masaya ba kayo? Masaya kayo na mayroon kayong inang ganito? Praise God. Oh, ito pa. May mga anak hingi na ng hingi ng pera. Sino kaya mga anak ito? Kapag hinihinga ng pera, ito ang sagot ng inang naiinis. Anong tingin mo sa akin? Tumatain ng pera? Aninong nanay to? Akala mo madali ang pagtatrabaho? Alam mo kung basta lang hinuhugot sa bulsa? Tumatain ng pera. Ay, naka. You want more? Gusto pa? Kanino kayang nanay to? Yung nanay mo na madali lang daw sa tindahan. 2 oras na hindi pa bumabalik. Tapos pagbalik, ang daming latest. Bibili lang ng asin at paminta, ang naikismis ay isang pang-adobong pamilya na. Madali lang ako, bibili lang akong asin at paminta, ay pagbalik kayo, ang dami na naging naikwento. Kaninong nanay yun? Kanino kaya nanay lang? Yung nanay mo na magaling mag-umpisa ng gawain bahay. Tapos sa dami ng inumpisahan, hindi matapos-tapos dahil pinagsabay-sabay ang gawain. At itong masakit, yung lahat ng hindi naitapos, isusugo sa anak. Kaninong nanay yun? Ito pa, maganda rin to. Sino sa inyo ang iyong mother, payo ng payo, na sinasabi, magtipid ka, iki mag-ipon. Sinong nanay yun? Yeah. May mapapansin kayo, ang galing magsabi, iki mag-ipid, iki mag-ipon. Mahirap kumita ng pera. Tapos, makikita mo, ang daming biniling Tupperware ng iyong ina. Sabi magtipid, ay pagdating naman ng bahay, ang daming pinabili. Pati halaman binili na Ang mga mother nagagalit din, Amen? Nagagalit din ang mga ina, tama ba? Okay. Kapag nagalit siya, at sinabihan ka ng lumayas ka nga sa harap ko, ayaw kong makita ng iyong pagmumukha. Yan ay lagi sinasabi sa anak o sa asawa siguro. Ako'y galit, umalis ka muna, ayaw mo na kitang makita. Tapos kapag umalis ka, sasabihin saan ka pala pupunta? Meron nagagalit iwag sagot ng sagot, ha? Iwag sagot ng sagot. Pag hindi ka sumasagot, bakit hindi ka sumasagot? Sabi, huwag daw sagot na ng sagot. Pag sumagot naman, sasagot-sagot ka na niya. Kaninong nanay yan? At napakaraming mga epic fail moments ang nangyayari kay inay. But still, biyaya pa rin sila ng Diyos sa iyo. Diba? Nasabi ko, sa pagbibless sa mother, you need to speak words of blessings and appreciation. Bilang mga anak, kailangan din ng isang ina ng words of encouragement na nagmumula sa iyo. Meron lang akong 2 bagay na talagang magpapataba ng puso kapag narinig ito ng iyong ina. Ano yon? Una, mami, inay, nanay, napaka-bless ko dahil ikaw ang aking naging ina. Pagsasarap tanggapin ang salita. Mga anak na nandito, sabihin mo sa kanya, sabi mo, Mami, kausapin mo yung mother, huwag kayo sa akin tumingin. Daddy ako Kausapin mo yung ina ko nandito, sabihin mo sa kanya, napaka-bless ko dahil ikaw ang aking naging ina.
Ay, teka, bakit ang mga lalaki naiyak? Oh, ito pa. Nasabi nyo ba? Nasabi? Mga mother, narinig niyo ang word na yan? Oh, ito pa, isa sa masarap tanggapin na words of encouragement ng anak sa ina. Ito yun. Mami, Mama, ikaw ang isang pinakamalaking biyaya ng Diyos na natanggap namin sa aming buhay. Yan. Sabihin mo yun sa kanya, ikaw ang pinakamalaking biyaya ng Diyos. Dugtungan mo, manulam. J1 family, your words can uplift her spirit. Hayaan mo sumigla ang iyong ina sa pamamagitan ng pagsasabi ng magagandang salita. Kahit yan ay pagod maghapon at nakarinig siya ng salita na maganda mula sa anak, alis ang pagod. Laba ulit. Okay, number 4, how to bless your mother. You need to provide for her needs. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, kasama ang mother, father, mga kapatid, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Grabe! Kung sino daw ang hindi nagpo-provide para sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo tigit sa membro ng iyong pamilya, kasama ang iyong ina, kung hindi ka nagpo-provide sa pangailangan niya, ay dininay mo na ang pananampalataya at mas masahol pa sa isang unbeliever. Anong ibig sabihin? JA1 family, born again Christians, tayo ay pagpapala sa ating pamilya. Amen ba? I pray dumating ang panahon, lahat ng mga anak na nag-aaral, makakagraduate ng pag-aaral. Pagkatapos makagraduate, magiging professionals, makakapagtrabaho, yayaman, magiging asensados, magiging successful. I pray ang number 1 mong pagpapalain na ikaw ang gagamitin, ang babalikan mo ay ang iyong mga magulang. Amen ba? Wow, tipidin ang ina. Are you there? Matagal ng panahon ng iyong ina ang gumagastos sa iyo. Ngayon, meron ka ng kakayanan. Ikaw naman ang gumastos para sa kanya. Tulungan siya sa lahat ng kanyang pangailangan. Amen ba? Tulungan! Ang pag-aalaga at pagtulong sa ina, ito pa yung pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Napaparamdam naipakita, nasasabi. Bilang isang anak na gusto mapagpala, maprovide na kailangan ng iyong ina, ito yon. Tumulong ka na kahit hindi ka pa inuutusan. Sabihin mo sa iyong katabi, kuya anak, sabihin mo, magkusa na. Ulitin mo na medyo may diin, magkusa-kusa na. May mga ina, 5 beses na yung utos, ang mga anak, cellphone na ng cellphone. Tumulong ka kahit hindi ka pa inuutusan. Kapag tinutulungan mo siya sa gawaing bahay, meron pa tayong nakikita. Anong nakikita natin? Ano pa pwede natin makita? Tinutulungan mo siyang makapagpahinga. Ang mga mother, pagod yan sa bahay. Yung sasabihin ng marami, housewife lang? No! Yung sinasabi ng marami, taong bahay? No! Ang tindi kaya ng hirap ng mga ina sa bahay. Kaya naman tayo mga anak na lumalaba, na nag-enjoy ng buhay, tulungan mo ding makapagpahinga ang iyong ina. Are you there? Hey, gawin mo na ang ibang gawain upang mabawasan ng kanyang mga pagod. Kita mong tambak ng hugasin at nagwawalis pa't naglalaba pa ang iyong ina. Maano ba namang hugasan mo ang plato? Are you there? Eh yung mga nilalaban, makikita mo, puro damit mo naman pala eh. Maano ba naman tulungan mo sa pagsasampay, sa pagdadryer man lamang, o sa pagtitiklop man lamang? Tulungan! Ito maganda. Provide for her needs. Anong gagawin mo? Bigyan mo ng gift. At tumungo ang marami. Bigyan mo ng gift. Anong klase pastor na gift?
Pwedeng sulat. Ma, ano ulam? Pwedeng sulat. Pwedeng flowers. Huwag lamang bulaklak ng kapitbahay, magagalit yon. Mag-effort. Nakakapagbigay sa jowa ng bouquet, sa inay hindi. Nakakapagbigay ng chocolates, teddy bear, kay mother hindi. Bigyan ng gift. Ilabas at pakainin mo sa labas ng bahay. No, i-treat mo naman, i-date mo naman ang iyong ina. Amen ba? Ang mga anak, mas tuwa pang maging kasama sa pagkain sa kainin, mga barkada. Milk tea dito, milk tea doon, sangyupan dini, sangyupan doon. Ang ina, nakaulam sa bahay, tuyo at itlog. Bigyan ng gift, pakainin, amen ba? Or simpleng hug and kiss. I pray, ang mga anak na nandito, I am declaring kahit anong edad mo, malambing ka dapat sa iyong ina. Amen ba? Hindi natin masasabi kung hanggang kailan tatagal ang buhay ng ina. Ilang taon na bang ina mo ngayon? Meron mga batang ina. 35, 25, 30, 40, 50, ang iba 60 plus. Iba't ibang age na yan. Kaya it's about time na paramdam mo at mabigay mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ibigay ang totoong magpapasaya sa kanya. Tanungin niyo sa akin, ano po yung ibibigay ko? Pira. Mga mami, sino sa inyong gusto tumanggap ng pera? Bakit anak ka nagsasabi? O mga mami, sinong gusto tumanggap ng pera? Na ibibigay ng iyong anak? Sinong may gusto? Pakinig din yung mga anak, ha? Ang tagal ng panahon na kayong binibigyan. Ngayon naman kayo naman na magbigay. Kapag halimbawa masakit ang tuhod ng iyong ina, tapanan mo 1,000, bangon yan. Tuwan-tuwa ang iyong mother. Halimbawa, gutom ka, hindi ka marunong magsaing. Kung magluto ng ulam, may ikay anak. Ang iyong ina medyo masakit ang ulo. Ikaw na magluto, bumili ka na lang sa labas. Ikaw na, masarap kasi luto mo. Tinapala mo ng 1,000. Anong gusto mo lulutuin? Nabangon yan. Yang mga gifts, yan ay mga bagay na malaking magbibigay ng kasiyahan para sa kanya. Carrying and providing is the practical love in action. Lagi kayong mag-effort ha para sa iyong ina. Amen? Lagi niyong gawa ng paraan. Mapasaya lang ang iyong mother. Bakit? Hindi natin masasabi kung hanggang kailan natin sila makakasama. Kaya, habang may time, come on, do your best. May paramdam ang iyong pagmamahal sa iyong mother. Number 5 and last, how to bless your mother. Do not despise her when she is old. Proverbs 23 verse 22. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Anong ibig sabihin? Don't ignore your mother. Huwag mong baliwalain. May mga anak, grabe. Pinabayaan ang ina. Kat-kat-kat walang mangyayari sa atin dito. Bigyan mo siya ng matinding attention, bigyan mo siya ng matinding pansin, huwag mong babaliwalain ang iyong ina. Alagaan mo siya lalo na kapag siya'y tumatanda na. Merong mga anak, pinagpapasapasahan ng ina at ang sama ng itsura bilang anak na walang tumanggap ng pag-aalaga sa magulang. Tayo po sa JA1 family, we are receiving the gift na na ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Pero bago mangyari yun, maging pagpapala ka muna sa iyong magulang. Kapag ka ang iyong magulang ay nangangailangan ng pag-aalaga ng isang anak, ikaw agad ang magpresenta. Ako na. Huwag niyong hayaan na ikaw na, lagi na lang ako, pagod na ako. Again ha, hindi natin alam ang naging sakripisyo nila before, tapos ikaw na mag-aalaga, sasabihin mo, ikipagod na, at ayaw mo rin sawa ka na mag-aalaga sa kanya. Come on.
Hindi uso yon sa JA1. Amen ba? Una-unahan tayo sa pag-aalaga sa ating ina. Iisa yan. Sabi mo sa iyong katabi, nag-iisa yan. Huwag po natin pabayaan kapag mahina na siya. Bakit? Dahil mas kailangan niya ang pag-aaruga at pag-unawa ng isang anak. Kaya maraming sising-sisiin. Ayaw ko nang dumating kayo sa punto na kayo magsisisi. Sana'y nung nabubuhay po, hindi sana ganito. Sana'y nagawa ko na, sana'y binigay ko na, sana. At ang nangyari, puro panghihinayang ang nangyari. Kaya, mga anak, as long as buhay pa ang iyong mga magulang, iparamdam mo na pinahahalagahan mo sila. Are you there? Huwag niyong babaliwalahin. Huwag niyong ipaparamdam na sila'y hindi importante. Sobrang halaga ng iyong ina. Ito tanong ko, nakakamusta niyo pa ba ang iyong ina? Kamustahin mo siya palagi. Amen ba? Tanungin mo ang iyong ina minsan, Ma, ikaw ba'y pagod na? Pahinga ka naman. Natanong niyo na ba minsan ng iyong mother, Ma, ikaw ba'y masaya pa? Maging masaya ka naman. Saan mo gusto pumunta? Mag-relax ka naman. Or minsan ba natanong mo na, Ma'am, may kailangan ka ba? Baka may bibigay ako sa iyo, baka may tutulong ako sa iyo. Yun bang mga tanong na yun ay naitanong mo na? Simple questions, pero ang tindi ng dating sa isang magulang. I pray, may mga anak pang ganon na nagtatanong at inaalala ang kanyang ina. Iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Are you there? Samahan mo siya sa mga mahihirap na panahon. Kapag may sakit, ikaw ang mag-alaga. Kapag umiiyak, ikaw ang nag-ahaplos ng kanyang likod, ikaw ang nagpapahid ng kanyang luha. Samahan mo siya sa mga mahihirap na panahon at maging present ka sa kanyang buhay by God's grace. Maging present. Don't show disrespect, especially when she is weak or aging. Anong ibig sabihin? Huwag babastusin ng ina. Huwag mong itatrato ng iyong ina ay sobrang baba. No, hindi porket matanda na, hindi porket may sakit na, ay wala nang kadating-dating sa iyo, wala nang halaga sa iyo. Bagkus, hingin mo yung biyaya sa Panginoon ay pagmalaki mo siya palagi. Ikaw ay magiging proud sa iyong ina. Amen ba? Sino dito mga anak very proud sa kanyang mother? Amen? Kayo ba'y talagang proud na proud sa iyong ina? Pastor, proud na proud ako kay mother pag sa galing niya mag-TikTok. Ang galing niya. Proud na proud ako niya, Pastor, kasi ang sarap niya magluto. Proud na proud ako niya kasi ang galing niyang pumili ng damit. Maging proud ka sa iyong ina. One of the greatest blessing is making her proud in the Lord. Malapit na ako matapos. Huwag po natin kalimutan ang mga espesyal na araw para sa iyong ina. Paghandaan po ang kanyang birthday. Are you there? May mga anak, nalimutan na ang date ng birthday ng kanyang ina eh. Ay, birthday mo pala! Aba naman. Mga anak, please ha, i-memorize ninyo ang date ng birthday ng inyong ina. Huwag kalimutan. Paghandaan ang kanyang birthday. Make her surprise. Kahit sa asawang lalaki, mahalaga din na ma-appreciate mo na sa-celebrate ninyo ang inyong wedding anniversary. O paano mo pinakilig ang iyong asawa noon, nung iyong nililigawan pa jowa, ang kahit na kayo mag-asawa pa ngayon, sa biyaya ng Diyos, lagi mo pa rin siyang surprisahin, i-celebrate pa rin ninyo ang inyong wedding anniversary. Amen ba? Mga asawa lalaki, can I hear your amen? Amen, nakalimutan. Nakalimutan niya. Okay? Isa-celebrate ang birthday, wedding anniversary. Ano pa isa-celebrate? Ngayong Mother's Day. Amen? Celebrate ang Mother's Day. Or in my conclusion, children, I am talking to you. Noong isinilang ka ng iyong ina, siya'y masayang masaya. Ang pagkakakit-kit mo ng ama.
Masayang-masaya yan. Kaya naman sa iyong paglaki at sa iyong buhay ngayon, ikaw naman dapat ay maging masaya din dahil nabiyayaan ka ng Diyos ng isang blessed mother. Amen ba? Maging masaya ka. Ang iyong ina, kahit anong palpak na merong nagawa ang anak, hindi pa rin mawawala sa kanya ang pagiging masaya niya kasi ikaw ay ang kanyang anak. O husband na nandito, look at me please. Tayong mga asawa. Ikaw, sino pa mga tatay dito? Parin John, Joshua, RJ, Kuya Michael, Tino Joey, Brother Chris, Tay Jomor, Tay Emma, mga tatay ba, Sir Wally, Pastor Dex, yan. Husband, ikaw ay pinagpalang lubos. Why? Dahil meron kang napakaganda, meron kang napakamapagmahal na asawa. Pinagpala tayong lubos. Amen ba? Okay? May sinabi ang Bible sa Proverbs 18 verse 22. Ito ang sabi, the man who finds a wife finds a treasure. Wow! And he receives favor from the Lord. Ang lalaki daw na nakatagpo ng asawang babae ay nakatagpo ng kayamanan. Sino dito mga asawang lalaki nagpapatunay nakatagpo ka ng kayamanan? Parang disappointed ang ibang lalaki. Again ha, tingnan nyo ang inyong mga asawang babae. Mga asawang lalaki, mapapansin nyo sa verse, the man who finds a wife finds a treasure. Treasurer. Kayamanan, kaya naman ng mga asawang babae, treasurer din. Isipin ninyo, nung nabuo ang inyong marriage, lahat ng kita ng asawang lalaki, pasok sa bulsa ng asawang babae. Treasurer eh. Amen ba? Pero, ang mga asawang babae, kung ikay meron ng asawa, yung asawa mo, ikay pinagpalang lubos, kasi tumanggap ka ng asawang napakaganda at napakamapagmahal. Amen? O, sino pa mga gusto pang mag-asawa? Yung may mga asawa na tama ng isa. Amen? Sa mga youth na nandito, anointed professionals, dadating ang time. Kayo mag-aasawa, huwag masyadong humanap ng pogi. Kakaunti na kami. Ang isa nakuha na ni Jayan, si Pastor yon. Ang isa nakuha na ni Cherry, ni Kuya Chris, ang ganyan. Huwag na kayo mag-aaral masyadong pogi. Kakaunti kami. Total, ngayon naman ay Mother's Day. May I invite all the mothers na pumunta po dito sa unahan. Lahat ng mother. Lahat ng mother. Sige po, huwag na kayo mahiya. Halata na naman. Lahat ng mami.